isang magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga manonood. At panibagong Sabado at panibagong topiko na naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Kasama ang aking mga kasamahan sa Kalambag. Ngunit bago po tayo magsimula ay kamustahin po muna natin yung isa't isa. Kuya Akim, kamusta ka po? Ayan 'no, so ayos lang naman, ayan. So, magkakaroon tayo dito ng kasunduan, dahil nga dahil nga sa tema natin, walang magsasalita ng wikang Ingles. Char, walang magsasalita ng wikang Ingles, oo. Purong Pilipino tayo kahit na anong-ano, anong etnisidad 'yan, go lang, 'no? Basta Opo. magkakaunawaan tayo, laban tayo diyan, ayan. So, ayun 'no, naka nakapagsabi ako ng English na word, so ay naulit na naman. Sa ngayon is ayos lang naman ako 'no, tuloy pa rin sa buhay kasi nga 'di ba, marami rin tayong mga ganap gano'n, and yun lang, lagi lang tayong laban lang sa buhay, yun lang talaga yung lagi nating panghawakan. Kahit nagasgas na yung salita na laban, pero sige lang, kayang-kaya natin yan, ayan. So, ikaw naman, okey, so ito si Joshua, ilang beses ko 'to nakasama 'no, sa Palambag 'no, ilang beses ko na 'tong nakabanding dito 'no, nakakuwentuhan. So, kamusta ka naman ngayon, Joshua? Ayan 'no, isang mapagpalayang araw sa ating lahat ano. Mm, Ayos naman at, ito nga 'no, magsisimula na naman ang ating klase 'no. mm. Itong nakalipas lamang 'no, sa aming lugar sa Marikina kami ay Oh, hinagupit ng bagyong Karina at, naapektuhan din talaga ng pagbaha 'no. Talagang lumubog din ang aming bahay. Pero ganoon pa ah, man 'no, tayo ay patuloy na sumusulong at, kumikilos 'no. Siguro dagdagan ko yung ano, rules ni Akiem. Sabi niya oo, dapat pure Tagalog lang. Pero siyempre 'no, ah, tanggapin din natin na puwede tayong magbanggit ng iba pang mga wikain natin. Halimbawa, oo, wikang Bisaya 'no, may mm, mga kung hindi natin maiangkop 'no o maiakma yung tamang salin sa Filipino, puwede mm, nating gamitin yung iba nating wika. Para tulad ng sinasabi natin dito sa Kalambag, tayo ay more inclusive 'no, inklusibo oo, at mapagtanggap. O, mm. ikaw naman po, Ate Rhea. So, ayan, magandang magandang hapon sa lahat, especially sa mga kasamahan ko na nandito and very, very maganda yung simoy at yung panahon dito Mm, sa amin sa Mindanao. Kami nagpapasalamat no na yung nararanasan ng sa iba ay hindi namin nararanasan dito, pero thank God na ligtas yung mga kasamahan natin from NCR, kagaya na lang nila Elisha and yung mga kasama niya sa NCR Kalambag kasi parang pang second week na ata silang hindi nakasali sa live ng Kalambag kasi siguro sa Bagyong Karina, and sana okay sila lahat ng mga tao doon kasi mm. as far as I am concerned, nag-English ako. My God. So ay, okay lang. Kasi hindi ko siya Klara, mangkop sa Pilipino oo, ngayon. Sana ligtas, at hanggang ngayon sana ligtas ang yung mga kalagayan nila doon. And ayun, um yung pag-uusapan natin ngayon ay talagang yung pinagdiriwang tuwing month of August, which is buwan ng wika. So ayun, um before natin italakay, no, ibabalik ko kay Daisy Jane kung kamusta yung kalagayan niya ngayon and kumusta kasi kababalik niya pa lang sa live, and ayun, first time ko ding makasama si Daisy. Kamusta ka naman, Daisy? Mabuti lang po at first time ko rin pong makasama ikaw po, Ate Rhea, at si Kuya Joshua po. At dahil po sa magagandang kalagayan po tayo, pag-uusapan po natin yung tungkol sa buwan ng wika. Ngunit bago po yun, ay tatalakayin muna ni Ate Rhea yung naganap noong nakaraang Sabado po. So, ayan. So, last Sabado is nakasama ko ang nag-iisang Kuya Akim ng Team Kidapawan. So, unfortunately, yung mga iba kasamaan is hindi talaga sila nakasali. And ayun, napag-usapan namin ni Kuya Akim ang patungkol sa musika, linggo ng musika. And marami kaming talakay, napag-usapan, and napag-usapan namin yung iba't ibang yung mga ano ang parang papel ng musika para sa amin, at ano yung mga
yung para sa amin bilang mga kabataang mag-aaral, ano yung impact ng musika sa pamumuhay natin. Ayun. Back to you, Daisy. Okay, magsisimula na po tayo sa ating topiko po. Sa inyong palagay po ba, yung pagdiriwang po kasi ng Monica ay sobrang mahalaga po yun eh. Sa ano po ba yung sumisimbolo po ng pagiging mga Pilipino po? Sa iyo po, Kuya Sino? Akim, sa tingin po, sa iyong Ah, palagay talaga. po, simbolo sa Mm-mm. pagkakaroon Sige. ng Pilipino. Sige, sa akin, at ako talaga inuna. Ay, pero sige, ayos lang. Para sa akin, isa sa mga sumisimbolo nating mga Pilipino ay ang pagiging matatag sa buhay. Kilala ang Pilipinas no na isang bansang arkipelago na kung saan medyo malapit-lapit tayo sa mga kalamidad no, lalong-lalo na nandito rin tayo no sa tinatawag sa Ingles na Pacific Ring of Fire no. Maliban sa dinadayo tayo ng mga bagyo, ng mga pagbaha, nariyan din ang mga pagsabog ng bulkan kasi dahil nga maraming bulkan sa ating bansa. Sa lahat, nandiyan din yung mga paglindol, no, ng paggalaw ng lupa, ganon. Gayon pa man, no, kahit anumang sakuna ang dumating sa atin, nanatili pa rin yung pagiging matatag natin sa buhay at nakikita pa rin yung mga ngiti sa mga labi natin na siyang ayun, patuloy na nating patuloy na sumisimbolo sa ating pagiging matatag na lagi tayong umaasa na kahit ano man ang mangyari ay alam natin at makakaahon at makakaahon din tayo. Ganon po tayo mga Pilipino, hindi sumusuko no sa mga laban. Kaya nga sabi nga nila, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Wow. Ayan. I think, alam kong gusto ka- nakapag tuloy ako ng English, sorry. Ayan. So, ayan, nandiyan si Joshua, no? Gusto ko yung malaman. So, para ba sa'yo, Joshua? Kasi alam kong medyo kakaiba yung magiging sagot ko. So, ayun, medyo nagagalak kami. Oo. Ayan, Joshua. Palagay mo ba ano yung sumisimbolo para sa'yo ng pagkakakilanlan nating mga Pilipino? Ayan. Sa usapin ng simbolismo at sa usapin ng pagkakakilanlang Pilipino, marami, no? Mm-mm. Nandiyan ang watawat, nandiyan ang ating pagkain, Mm-mm. nandiyan ang ating kasuotan, Mm-mm. ang tradisyon, ang kultura, no? Maging ang katangian ng mga Pilipino, isa na nga yung pagiging matatag. Pero no, siguro ang mahalagang tinitingnan natin 'pag pinag-uusapan natin yung simbolismo ng pagka-Pilipino ay ang wikang Filipino. Mm-mm. Sapagkat no, ayon sa mga lingwista, no, ang sinasabi nila ang wika ay ang saplot at kalamnan ng isang bayan. Kung minsan pa nga tinatawag nila ito ang kaluluwa ng isang bansa. Kung Mm-mm. wala ang wika, wala ring kultura, tradisyon, paniniwalang nakakabit dito. Kaya malaki ang gampanin ng wika sa pagpapakilala, pagpapabantog, at pagpapaliwanag ng identidad ng isang bansa. Kung gayon, no, sa madaling sabi, may malaking role yung wika para ma-establish o maitaguyod o maisulong yung isang bansa sa isa pang mas malaking mundo. Halimbawa, no, sa Pilipinas, ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang mga wikain. Binubuo ng higumigit kumulang 180 languages, no? At yun ay mga wika pa lang yun. Pero sa loob ng mga wikang ito, may mga dialekto pa. Halimbawa, no, Tagalog, no, yung wika, yung pangunahing wika. Ang dialekto rito, yung Tagalog Maynila, Tagalog Batangas, Tagalog Cavite, Tagalog Laguna, at iba pang Mm-mm. variasyon, no, at uri ng wika. So, sa madaling sabi, ganun siya nakikilala. Pero pag pupunta ka ng Hawaii, ayon sa mga datos at pag-aaral, tila lumalabas na ang wikang Tagalog at ang wikang Iloco o Ilocano ang pangalawa at pangatlo na winiwika sa Hawaii. Pero nasa Hawaii sila, yung mga Mm-mm. nagwika nun. Ganoon man, nasa ibang lupalop man sila ng bansa, sinasalamin pa rin ito ng wikang ito kung ano nga ba yung kultura, ano nga ba yung tradisyon
O sa madaling sabi, ano yung pagkakakilanlan ng bansang pinanggagalingan ng wikang ito? Sa madaling sabi, yung bansang Pilipinas. Ayun, no? Maraming salamat, Joshua. Matanong din kaya natin si Rhea, no? Kasi parang alam kong talagang nagagalak din siyang sumagot. Ayan. Sige nga, Rhea. Ano pa para sa'yo yung, yung sumisimbolo ng pagkakakilala nating mga Filipino? No, bilang isang Pilipina, tanyag na lumaki, talagang lumaki dito sa Pilipinas, ako ay nagagalak no na isiwalat yung totoong wika na nandito sa Pilipinas. Sa amin dito, di ba, yung wika natin is, yung pabansang wika natin is Filipino, pero yung pagkakakilala ng iba is yung Filipino is for Tagalog lang. Kapag hindi mo talaga inaral, yung parang generalization ng salitang Filipino ay yung lingwaheng Tagalog, di ba? But for me, yung kalaunan na nag-aaral, syempre, marami tayong mga subjects na nag-e-explain sa mga ganyan. So ayun, back to the question, yung yung talagang yung pagkakilala ng iba sa atin bilang mga Pilipino ay yung pagiging hospitable, aside sa mga yung mga yung yung kagaya ng watawat, sabi ni Kuya Joshua, watawat yung wika natin. Siyempre, kapag sinabi nating tayo ay Pilipino, tayo ay mga hospitable. Gaya ng sabi, hindi lang ako yung nagsasabi na yung mga Pilipino ay hospitable, kasi kasagaran sa mga interview ng mga foreigner, 'di ba? Foreigner ini-interview kagaya na lamang ng mga turista, 'di ba? Sabi nila yung mga taong yung mga Filipino daw is mga caring at loving na mga tao, which is ito ay pinapahalagahan nila bilang isang turista dito sa Pilipinas. And ako ay very proud, no. Ngayon yung pagkakakilanlan nila sa atin, hindi masama, maganda yung kanilang identidad, yung kanilang definasyon sa ating mga Pilipino. So ayun, sana mabigyan, hindi siya maputol, hindi maudlot yung pagiging ganyan natin bilang mga Pilipino. Sana kahit sa ganitong sistema ng generation na ito, syempre maraming lumalabas na pangit na mga traits, di ba? Huwag nating kalimutan yung unang impresyon ng mga tao sa atin, yung bilang isang hospitable na Pilipino. Ayan. So for you, Daisy naman, di ba? Back to you. So same question pa din. Ano yung simbolismo? Di ba? Sumasalamin sa pagkakilanlan sa atin bilang mga Pilipino. Sang-ayon po ako sa sinabi niyo pong tatlo at maidagdag ko lang po yung katangian ng pagiging masiyahin po ng mga Pilipino, kasi tulad po ng sinabi ni Kuya Akim na kahit anong hamon po ang dumadating sa ating buhay ay pinapakita po natin na tayo ay matatag sa pamamagitan na pinapakita po natin na tayo ay masaya sa kabila ng hamon ng ating buhay. Yun lang po. No, maraming salamat, Casey, no? So, alam naman natin ngayon na tawag nito ay pinagdiriwang ngayon ang araw na ang buwan ng wika, no? Alam ko naman na bawat paaralan ay pinagdiriwang ito sa iba't ibang paraan. Kaya nga 'di ba, no, palagay nyo ba, ano yung kahalagahan, no? Ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng buwan ng wika, at sa inyo, pwede ba kayo magbahagi sa amin, no? Kung paano nyo ipinagdiriwang ang buwan ng wika sa paaralan nyo man, sa inyong tahanan, sa komunidad. So, yung parang ganon. Sa ano yung kahalagahan ng pagdiriwang ng buwan ng wika, at sa panong paraan nyo ito ipinagdiriwang. Ayan. Gusto kong marinig una sino nga ba? Ayan, sige, ikaw, Rhea. Sa paaralan nyo, Rhea, Daisy pala. Paano kayo Ay, paano nyo ba ipinagdiriwang ang buwan ng wika? Kasi po, sa pamamagitan po, syempre po, una sa pamamagitan po sa paggamit ng wikang Filipino, at dahil po dito, pinapalakas po nito ang pagkakilala natin bilang Filipino, at pinagdiriwang po namin ito ng may programa po kasi sa eskwelahan tuwing ganitong buwan po, yung buwan ng wika, at saka po nagpapakitang gilas po, sa tulad po ng
yung pag-spoken poetry, mm, yung pagsuot ng mga barong at saya na Oo. nagre-represent bilang na ikaw ay isang Pilipino. At mahalaga po ito dahil pinapalalim po nito yung ating pagmamahal sa ating kultura, sa ating kasaysayan, at pati na rin po sa wikang Filipino po. Ayan, maraming salamat, Daisy. Baka ikaw, Rhea, may gusto kang ibahagi. So ayun, dadako tayo sa kahalagahan ng ah, pagdiriwang ng buwan ng wika. Siyempre, ito ay parang nagsisilbing buwan para i-celebrate natin yung wikang Filipino, 'di ba? Kasi sabi nga ni Kuya Joshua kanina, kapag walang wikang isang bayan ay ito ay parang walang kabuluhan. Ito ay nagsisilbing soul, 'di ba? Soul ng isang bayan. So ayun, yung sa eskwelahan naman namin, way back elementary hanggang high school, hindi nakakalagtaan na yung mga student council kagaya ng SPG at tsaka SSG, yun yung tawag before, but ngayon SELG at SSLG. Noon sa elementary ako, napaka-aktibo ng mga SPG officers noon. Siyempre gumagawa sila ng mga programang tampok at talagang organisado para sa mga kabataan tulad nila ganun. So nandun ang pagsasayaw, ginagawan lang contest yung pagsasayaw ng mga folk dances kagaya ng tinikling, polka sanayon, parang mga ganun anong para sa Muslim yung singkil, ganun. Mm. Ginagawa siyang contest sa iba't ibang grade level. So ayun, nagiging ano siya, parang naging parang ano sa ano yung parang sa Tagalog yung sabi ni Kuya Joshua kanya pwede daw magsalita ng Bisaya. So ayun yung parang naging kalingawan. Oh, kalingawan is ano nga yung anong kalingawan sa Tagalog, Kuya Akim? Kalingawan yung parang nagsasaya ganon, Oh, kasiyahan. Parang ginagawang libangan, oo. Libangan. Libangan ng mga- Ganon. So, ayun, kalingawan is parang kalibangan. Ayun. Nalilibang kami sa mga ganong contest noon. At saka, hindi namin, para maging akma naman yung activity, syempre, nagsusuot kami ng kasuotang tradisyon, kagaya ng Filipiniana, barong, at yung mga, yung pagsasaya ng Karinyosa kasi pwede yun sa mga naka-Pilipiniana. And yung mga Oo. larong Pinoy, kagaya ng takraw, di ba? Ito yung ano natin, yung pambansang sport natin. Ano ba yun? Takraw ba? Or anong tawag nun? Yung Arnis. arnis. Arnis Arnis yun. na ata ngayon, oo. Oo, naiba na. So, Oo. ayun, yung mga ano lang naman, yung mga simple, pero yet, kabuluhan talaga siya. Makabuluhan siya sa mga kabataan. And sa mga ano din, yung parang ito yung advice ko sa mga bagong nakaupo sa mga posisyon nila bilang mga officers no ng isang paralan. Huwag nating kalimutan na every August is gumawa tayo ng mga ganito culmination ng buwan ng wika para hindi unti-unting mawawala sa isipan ng mga kabataan na kasi may mga kabataan tayong mas ginugol nila yung kanilang pamumuhay sa pamumuhay ng mga just say pamumuhay ng nasa Amerika, ganun. Di ba yung mga pumupunta dito sa Pilipinas para mapukaw yung kaisipan nila na tuwing August, ginuginita pala yung month of buwan ng wika dito sa Pilipinas. Ayun, yun lang. Parang isang challenge sa mga kabataan nga. Nakaluklok sa mga posisyon nila ngayon. So, ayun. Ayan, maraming salamat, Rhea. Sa tutusin, no, lalo na ngayon talagang kailangan natin talaga yung wikang Pilipino talaga, no? Lalo na sa akin, talagang napakahalaga niya. So, ikaw naman, Joshua, kaya kita pinahuli kasi alam kong oo, alam mo na yan. So, para sa iyo, Joshua, ano yung kalagayan ng pagdiriwang ng buwan ng wika at sa inyong komunidad ba o sa inyong paralan? Paano nyo ba ito pinagdiriwang? Ayan. Sige, bago ko sagutin yon,
may natutuhan akong bagong salita ngayon, 'di ba? Yung salitang kalingawan, Oh, 'di ba? kalingawan. Na parang libangan pala ang tumbas nito sa Tagalog. Pero Sige, kasi yung libangan na word is ano eh, iba rin siya sa Bisaya na word. iba Iba rin rin siya siya. yung ibig sabihin, oo. Oh, Sa 'di mga ba? Bisaya dyan, comment kayo. Oo. Oo, ayan, may mga natututuhan ako ngayong araw. Sige, Rhea, ano ang wika o lingwaheng sinasalita mo sa inyong probinsya? Ano ang mother tongue mo? Bisaya po, same po kami ni Kuya Aki. Bisaya rin, kahit si Akim. Si Daisy, Ilonggo po. Ilonggo, Hiligay. Oo. Hiligay Iligay. nun. Ayan. Oo. Mahalaga ang ipinagdiriwang ang buwan ng wika. Totoo yun. Kasi ito ay itinatadhana at itinatakda ng ating konstitusyon. Mm-mm. No, mababasa natin ito, no, nakalagay siya Article 2, Section 16 or 18. Hindi ako nagkakamali. Basta ang sinasabi doon, no, dapat pinauunlad ang edukasyon, ang wika, ang kultura, ang agham, no, para sa pagpapaunlad ng lipunan. Yun ang una. Mm-mm. Pero masigit pa itong palalawigin at ipaliliwanag ng Article 14, Section 6 ng ating konstitusyon. Ang sinasabi ng konstitusyon, ang magiging pambansang wika ng ating bansa ay ang wikang Filipino. Pero hindi ito doon nagtatapos. May karugtong ito. At kasabay na umuunlad ang wikang Filipino, kasabay ito ng pag-unlad ng iba pang wika sa Pilipinas. Sa madaling sabi, ang pagdiriwang ng buwan ng wikang Filipino ay hindi lamang pagdiriwang ng wikang Filipino bilang isang lingua franca o wikang pambansa. Bagkus, ang pagdiriwang ng wikang Filipino kilala at pagpapahalaga sa iba pang mga wikaing umiiral sa Pilipinas. Sa madaling sabi, hindi pwedeng wikang Filipino lang ang uunlad. Dapat sabay na pinag-aaralan at pinauunlad sa mga paaralan, pamantasan, universidad ang iba pang wika. Halimbawa, hindi dapat tayong matatakot gamitin at bigkasin ang wika natin, halimbawa ang Bisaya, ang Hiligaynon, ang Ilonggo, ang Ilocano, ang Samarnon, no? Ang wika ng mga Romlumanon. Hindi tayo matatakot bigkasin iyon sa mga pampublikong espasyo. At dapat ang pagdiriwang ng wikang pambansa o ng wikang buwan ng wikang Filipino ay hindi lamang natatapos sa buwan ng Agosto. Ito dapat ay tuloy-tuloy nating pinapractice, no, o isinasabuhay. Sapagkat tulad nga ng sinasabi natin, cultural aspect siya eh. Malaking bahagi siya sa kulturang Pilipino. At ang sinasabi nga natin, no, na ang bansang Pilipinas ay isang multilingual na bansa. Una, sa katangian nito bilang isang bansa, tayo ay isang arkipelago, no, marami tayong binubutay ng iba't ibang pulo o mga isla na may iba't ibang mga pangkat etnikong umiiral. Sa bawat pangkat etnikong umiiral, may kanya-kanyang wikang ginagamit at kinagigisnan. 'Di ba? So sa madaling sabi, mahalaga ang pagdiriwang ng buwan ng wika o ng wikang Filipino upang alalahanin yung kulturang nakakabit dito. Mahalaga rin, no? O kaakibat nito, mahalaga rin na ipinagdiriwang ang iba pang wikang Filipino. Iba pang wika sa Pilipinas, no? Kasi may nakakabit na mga kultura 'yon. May nakakabit na mga paniniwala 'yon. No, sa pagdurugtong nito, ano yung mga ginagawa sa paaralan? Siyempre una, ang mga nakasanayan naman natin, no, ang ginagawa sa paaralan ay nagpapatula, nagpapasayaw, no, nagpapa-drawing na ang tema ay wikang Filipino. Pero no, siguro sa pagpapalawig pa ng diskusyon mamaya, may maaari pa tayo idagdag riyan. Ano pa ba? No, even yung pagsusuot, maging yung pagsusuot ng barong Tagalog at barot saya. Sa aking pagkaalam, mayroong isang
memorandum order o utos ang pamahalaan na tuwing buwan ng Agosto ay hinihikayat ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magwika ng Filipino. No. Siguro pag pinag-usapan natin yung mga issue at yung mga hamon sa pagdiriwang ng buwan ng wika, maari pa nating palawigin ito sa bahaging to. Pero sa ngayon, ito muna yung aking isasagot. Ayan, maraming salamat. No, gaya rin nung sinabi ni Joshua, no, na talagang mahalaga na mapagdiwang ito dahil nga, di ba, binubuo tayo ng iba't ibang mga pangkat etniko at bawat pangkat etniko ay may kanya-kanya rin silang mga wikang ayon, kinagigisan, no? Kahit ano man yan ay talagang mahalaga na atin din itong malaman at kung kung pwede nga mahalaga rin na matutunan din natin ito na di lamang bigkasin kundi araw-arawin din. Gaya na namang ng mga wika ng mga katutubo, no? Nagmula ako sa tatlong pangkat etniko ba yan o tribo? Oo, nagmula ako sa tribo ng mga Ubu-Manubo dito sa Kitawan. Nagmula rin ako sa Bagobo Tagabawa na na sa bandang Davao del Sur, oo. Doon ata halos mga Bagobo Tagabawa. At isa pa ay yung tatay ko ay isa ring Ifugao Igorot na Wow. lumaki sa Benguet at saan ba yun? Sa Kasibo, Nueva Vizcaya. So, ayun. Pero hindi ako lumaki doon sa side ng papa ko. Mas na-practice ko o mas nasanay ako sa kultura ng nanay ko. At yun ang sa Ubu-Manubo at sa Bagobo Tagabawa. Doon pa lang, um, talagang sa paaralan namin, hindi lang man wika. Kung may nakakasalubong ako na mga kapwa ko katutubo, ayan, doon namin pinapakita na mahal namin yung wika namin dahil ginagamit namin ito sa loob ng universidad. Kukumustahan kami, ganon, gamit ang aming sariling wika at hindi namin yung kinakaya kasi nga 'di ba dapat maging proud tayo. At isa pa dapat din nating isa rin sa kahalagahan nito ay malaman din natin 'no kasi kadalasan kasi sa isang salita 'no ay iba yung ibig sabihin sa kabilang wika, may ibang ibig sabihin doon sa ibang wika gaya na lamang yung natutunan ni Joshua yung ano, yung tawag nito yung lingaw Kalingawan. o kalingawan. Ang ibig o di kaya yung word na ano, yung libang, libang. Depende sa pagkakabigkas ha. Depende sa pagkakabigkas kasi yung ayun nagsasayahan. And sa amin iba rin sa Bisaya kasi nga ano, ayun nagdudumi, ayun nagpapalabas ng dumi ganon. Yun yung sa amin. And yung doon naman sa word na sabot, ah, ang pagkakalam ko sa Ilonggo iba rin ibig sabihin ng sabot. Alam ko pero di ko na lang i-mention dito. Tapos yung sabot sa Bisaya naman ay yung ano, yung parang nag-uusap ng ano, parang yung isang pag-uusap na ano, grupo, may pinag-uusapan sila. Yung parang pagpaplano, oo, yun yung ibig sabihin ng sabs. Kahit mahalaga talaga na matutunan, mapag-aralan yung bawat wika, ano, para sa ganun ay mas madali natin maunaw. Ayun, magkaroon din ng pagkakaisa. Iba't iba man ang nanggaling man tayo sa iba't ibang etnisidad, ngunit isa lamang ang ating wika. Natutunan ko yan kay Miss Alethea sa national. Kasi gumamit siya ng wikang Filipino yung ano, yung nanalo siya ng pageant. Ay, may tawag nito, may trivia ang lola niyo. Ayan. So, nabanggit kanina ni ano, yung tungkol sa edukasyon, nabanggit ni Joshua kanina, yung tungkol sa ano, tawag nito, sa yung yung kaugnayan ng wikang Filipino sa ating edukasyon. Kahit naman gusto ko rin malaman no galing sa inyo kasi nga lahat tayo ay mag-aaral, lahat tayo ay ayun may mga asignatura tayo na Filipino no. Ayan, so paano nga ba ano o paano ba mapapakita yung papel ng edukasyon o ano yung magiging papel ng edukasyon sa pagpapalaganap at pagpapahalaga ng wikang Pilipino sa mga sumusunod na henerasyon kasi nga 'di ba sa kasi nga pagkakalam natin 'di ba paiba-iba o yung curriculum ay umiiba no habang tumatagal yung panahon at napapasa sa henerasyon kaya
gusto naming malaman, no, o gusto natin din malaman kung ano yung magiging papel ng edukasyon para pahalagahan o tawag nito, palaganapin ang wikang Filipino. Sino uunahin ko? Basta gusto kong ihuli si Joshua kasi ano, save for the last. Oo. Ayan, si Daisy kasi parang kinikilig siya. Ayan. Oo, sige. Okay po. Sa tingin ko po, maipapalagana po at makikita po yung halaga ng wikang Filipino sa pamamagitan po ng pagtuturo nito sa paaralan at paggamit po sa mga asignatura po natin. Sa pamamagitan po nito ay matututo po ang mga kabataan o mga estudyante halagahan po at gamitin ang wika sa pang-araw-araw na buhay sa pagsulat o sa pakikipag-usap po sa kapwa po. Ayan, maraming salamat, no. Malaga yung ganun. Kasi nga, araw-araw, no, na nakikipag-usap tayo sa ating kapwa, ganun, at yung ginagamit natin wika ay kailangan na doon pa lang may pakita natin, no. Lalo na sa loob ng ano, sa loob ng paaralan. Ayan, sa loob ng paaralan, lalo na dito sa Kinatawan, no, yung parang sa grupo o sa isang pangkat ng mga mag-aaral ay nanggaling sa iba't ibang kultura, etnisidad, ganun. At saka may mga wika rin sila na sina, na ginagamit. At mahalaga na yung maging papel ng edukasyon ay nandyan talaga. So ikaw naman, Rhea, alam mo sa tingin mo yung magiging papel ng edukasyon, no, sa pagpapalaga at pagmamahal, no, at sa pagpapalaganap ng wikang Pilipino, lalong-lalo na sa susunod na henerasyon. Ayun, yung papel ng edukasyon ay napakahalaga, 'di ba, sa pagpapalaganap at pagpapahalaga ng wikang Filipino, lalong-lalo na sa henerasyon ngayon. Siyempre, una, ito ay nagpapalaganap ng kaalaman, 'di ba? Sa pamamagitan ng edukasyon, natututo ang mga estudyante ng kasanayan, yung mga literatura Mm-mm. sa Pilipinas na nagbibigay din sa kalagahan ng wikang Filipino. 'Di ba? Pansin natin kalaunan kapag junior high school ka, talagang hindi nawawala yung mga yung mga tradisyon niya para yung iba para for compliances lang, pero yung mga tanyag na mga guro natin is ginagawa siyang parang pamukaw sa kanila na ito dapat mo sanayin bilang ito ay parang nagbibigay halaga siya bilang isang Pilipino. May mga pag-aaral, ganun, may mga binibigay silang mga assignments, projects na parang ano siya, parang double purpose siya, pagbibigay kaalaman at syempre pagpapanatili ng kultura ng mga Pilipino. So second, yung pagpapanatili ng tapos na yung pagpapanatili ng kultura. Next naman is yung paggamit sa aralin. Ginagamit din ito sa kahit sa yung iba nga, yung mga ibang nasa ibang lugar, kagaya ng ibang bansa, syempre, mas sila, parang curious sila na aralin yung wika natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Parang yung iba nga inaaral talaga yung wikang Filipino. Why not tayong mga Pilipino, paunlarin natin yung sariling wika natin. Kaya nga, piliin mo ang Pilipinas. Yung talaga tanyag na tanyag sa isipan ko kapag sinasabing kapag maiugnay ko siya sa yung previous na natin na topic, di ba? Patungkol yun sa linggo ng musika ngayon naman, kapag ikaw connect kayo, yung pipiliin kong kanta is yung piliin mo ang Pilipinas, di ba? Nandun yung na-explain niya yung kultura natin, and ayun nga, nandun din ang papel ng edukasyon. Yung papel ng edukasyon talaga, bilang isang kabataang mag-aaral, dyan napukaw yung kaalaman ko bilang isang musmos na bata na ganito pala yung tradisyon ng bilang isang Pilipina, bilang isang talagang naging isang Pilipino, ganito pala yung dapat ginagawa, ito pa dapat yung mga exercises na dapat talagang ginagawa natin bilang isang Pilipino. So ayun, true education yun. So habang may oras pa, ayun, wag nating hayaan na
sakupin tayo na tradisyon ng ibang bansa. 'Di ba yung mga iba mas ginugusto nila yung pamumuhay ng isang Koreana, 'di ba? Pero okay lang naman na mag-appreciate tayo, pero wag talaga yung isa sa buhay natin, parang nakakalimutan na yung pagiging sense na bilang isang Filipino. So ayun lang yung edukasyon talaga kapag 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 edukada ka, mas malalaman mo at mas may alam ka sa wikang Filipino. Ayan, maraming salamat, Rhea. Ikaw ba, Joshua? Siyempre, ikaw na yan. Ayan, sang-ayon ka ba sa sinabi ng dalawang to? Joke lang. Oo. O hindi. Sang-ayon ka di ba sa sinabi nilang dalawa? Kasi nga, di ba, talagang, na ano talaga yung ano yung, para nabigyan talaga ng diin yung magiging kalagahan ng pagkaroon ng edukasyon pagdating sa wikang Pilipino. Sang-ayon ka ba sa kanilang dalawa? Ayan. Sang-ayon naman. Mm. Wow. Ayan. Una, Mm. malaki ang gampani ng edukasyon sa pagsusulong, pagpapalawig at pagpapalakas ng wika at mga wikain sa bansa o mga wika sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang edukasyon ay nakatutulong upang maunawaan at maintindihan ang iba't ibang wikang umiiral sa Pilipinas. Sinasabi natin na ang tunay na pagpapabuhay o pagpapanatiling buhay sa iba't ibang wika ay ang paggamit nito. Mm. Kaya nga mayroon sa curriculum natin na mother tongue, Ex- 'di ba? At mananatiling buhay ito kapag ginagamit. Tulad nga nabanggit ko kanina, no? Naulit ko lang. Ngayon, dapat din nating maintindihan na ang paggamit ng wika ay pagsasabuhay ng kultura. Dahil sa kasulukuyang panahon, napakatindi naman ng kolonyal na mentalidad at paniniwala ng mamamayang Pilipino. Ito naman siyempre ay idinudulot ng direktang pananakop, 'di ba, sa atin ng Espanya at ng Amerikano hanggang sa neokolonyal na lipunan na mayroon tayo sa Pilipinas. No, kaya talagang napakatindi ng kolonyal na mentalidad, no, even yung paniniwala, no, yung pagsandig natin sa mga kanluraning bansa, lalo na sa Amerika, 'di ba, na kapag ang bata ay marunong magsalita ng Ingles, aba matalino. Kapag ang bata ay nagsalita ng Filipino, bobo. Ganoon naman. Kapag nagsalita ng iba pang wikang panrehiyon, ano ba yan, salita ng unggoy, salita ng kalabaw, salita ng mga taga-bundok, no, napakaliit ng pagtingin at pagpapahalaga. Mm. Kaya dito nga talaga pumapasok yung gampani ng edukasyon na isulong ang pagpapahalaga o isulong Pahalaga. ang pagpapalakas, Mm. no, yung sinasabi nilang language preservation. Sa totoo lang kasi, ang tunay na language preservation ay hindi mo maitutumba sa pagsusulat ng mga salita sa diksyonaryo o sa papel. Halimbawa, no, sabihin ko yung salitang mahal kita sa Bisaya o Ilonggo, alam ko sa Ilonggo ito yung gihugma taka, 'di ba? Pag sinulat ko siya sa diksyonaryo, nakasulat siya doon. Pero hindi mape-preserve or hindi buhay yung salitang 'yon. Kasi may ibang anyo o ibang itsura pa ito sa kanyang palatunugan o sa paraang binibigkas, 'di ba? Ibang-iba. Kapag halimbawa, no, sayang nawala si Daisy. Ibang-iba, 'pag si Daisy ang nagbigkas o nagsabi ng gihugma taka, talagang ramdam mo kung paano yung accent, no, o yung tunog nung mismong nagsasalita. Paano sinasabi ang salitang mahal kita sa Bisaya, Akim o Rhea? Ikaw na, Rhea, go. Kaya mo yan. Oo. Dito sa amin, marami kasing type of Bisaya. Dun yung nasa mga taga Bohol, taga Cebu. So bilang isang Cebuana, sinasabi siyang same pa din.
gihigugma ti ka. Pero parang di ba? parang mas matigas yung pagkakasabi. Kasi kapag sinabing hiligay nun, malalambing sila magsalita eh. Half Ilongga din Oo. ako, ganon. So parang may alam ako sa Ilonggo at may alam din Sige ako nga. sa Rhea, pwede bang sabihin mo yung gihugma teka ng Ilonggo? Sa Ilonggong Accent. Ito pagwika. ba? Parang kung sa Ilonggo, parang same pa din eh. Gihigugma ti Sige. ka. Pero yung Pero yung parang medyo malambing lang ata. Oh. malambing lang. Kasi yung talagang Ilonggo is talagang malambing sila magsalita, ganon. Yan. Totoo yan. Ganyan pumapasok ang role ng edukasyon. Dapat ganun ang gampanin niya. 'Di ba? Ang gampanin niya dapat ay isulong na mapatibay at mapalakas yung iba pang wika. And kasi halimbawa, mamatay ang wikang Ilonggo. Kasi gano'n naman eh. Mamamatay ang wika kapag wala nang nagsasabi o wala nang nagsasalita nito. Halimbawa, mamatay na o mawala na yung tao na kahuli-hulihang nagsasalita ng Ilonggo. Lahat ay salita ng Ingles. Sa tingin mo ba ay maririnig pa natin yung salitang gihugma teka sa paraang Ilonggo na may lambing, no? 'Di ba? Sa madaling sabi, ganun dapat ang gampanin ng edukasyon. Pagpapalakas, pagpapalawig, pagpapatibay ng mga wikang umiiral sa Pilipinas. Hindi siya nakadisenyo, no, na patayin, no, at alisin, no, yung mga wikang umiiral sa Pilipinas upang i-accommodate o tanggapin at ikintal sa isip at puso ng mga Pilipino. Yung tawag nito, hindi na masyado ginagamit yung mga ganitong wika. Kaya nga nabanggit din ni Joshua kanina, no, yung parang yung pagkamatay ng wika, no? Kaya naman palagay ko ay isa to sa mga hamon na nakikita natin na kailangan pang harapin o tawag nito, kailangan pang ano tawag nito, yung hindi sa harapin na kailangan na masolusyonan o malunasan hindi lamang ng ating gobyerno, maging tayo rin mismo mga mamamayang Pilipino. Kaya kahit para ba sa inyo, no, saan na ba yun? Ano yung mga issue o hamon na inyong nakikita na kailangan pang harapin para ano to? Pagpapanatili at pagpapalaganap ng wikang Pilipino sa mga kabataan. Alam naman natin may iba't ibang mga issues, no, pagdating sa pagdating sa mga kinakaharap tungkol sa wikang Filipino. Wala ba si Daisy? Nawala si Daisy? So, ikaw na Ako lang, muna. Rhea. Oo. Sige, ayun, nag-volunteer na talaga siya. Go ahead. Siguro, yung pinaka parang napansin kong issue is yung mga bata, 'di ba, yung mga toddlers na tuwing parang nagtatantrum sila, binibigyan sila ng iPad tapos yung laman ng pinapanood nila is yun nga, yung tradisyong hindi pang Pilipino. So ayun. So galing mula pagkabata nila hanggang sa lumaki is nakasanayan nilang magsalita ng salita ng mga taga-Amerika which is yung English, 'di ba? Mm-mm. Dapat bilang isang bata, dapat hinuhubog ka na sa talagang anong kultura at tradisyon yung kinabibilangan mo, which is yung ah, bilang isang Pilipino, 'di ba? Kasi nakatira ka sa Pilipinas. Kasi mas nahihirapan, 'di ba? Say for example, yung sa mga kapatid ko kasi kami ng ate ko, mas sinanay kami ng mama ko na ito yung mga dapat kasanayan namin kabilang mga bata pa noon. So ngayon, yung mga kapatid ko, nahihirapan silang pumasok sa paaralan kasi may asignaturang Filipino. Pero hindi naman sa talagang parang ano siya, parang pinababayaan na wag Mm-mm. wag na lang kasi nahihirapan yung bata. Syempre
ah, nag anong ginagawa namin lahat kasi mahirap kasi kahit sa high school na Oo. nasanay pa rin yung bata na English. Siyempre napag-iiwanan sila ng ibang classmates nila and para sa isang bata nakakaano siya parang nagbibigay siya ng social anxiety, di ba? Oo. Kaya nga yung mga ibang bata na may mga ADHD, 'di ba? Mas ano sila sa wikang Ingles kasi nga sa yung nasa paligid din, ganun. Kasi kapag sinasabing kagaya ng sinabi ni Kuya Joshua, kapag nagsasalita yung isang bata ng wikang English, mas nabibigyang parang nasa conclusion na mas Matalino. matalino yung isang Mm. bata. Which is totoo naman kasi hindi naman lahat parang gano'n. Pero let us break that mindset, 'di ba? Na kasi yun yung nakasanayan niya. Syempre doon siya mas ano ba Yes, pa. mas anong tawag niyan mas magaling sa magsalita doon kasi yun yung yun doon siya lumaki. Pero wag nating hayaan na ganyan ganyan lahat ng kabataan ngayon, 'di ba? Mas pansin natin mas bata sa atin is mas magaling pa sa Oo. pag-i-English speaking. Parang Ayun. dumudugo pa. Well, nagka-nosebleed kami sa mga batang to. Pero be proud kasi hindi ka kabilang sa mga batang ngayon, 'di ba? Oo. Mas sinubog natin yung sariling wika natin. And ayun, so sa may mga kapatid diyan na ano talagang nahihirapan kasi dito sa Kidapawan, yung 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 subject na math is ano siya mother tongue namin. Yung Bisaya yung nakalagay sa libro. So idibuho ang kini nga hulagway. Yung kung sa Tagalog, i-drawing mo ang ganitong larawan. Parang ganun, parang bilang isang normal na bata, kahit nga sa amin, ang hirap, di ba? Idibuho. Kung para sa amin lang, i-drawing. Ganun. Bakit ang hirap? Ang hirap talaga. Hindi madali kasi kahit kami sa curriculum ng sa curriculum nila, yung parang mapasabi, uy, Ginoo ko, kalisod, mga gano'n. Parang parang makaka-realize ka na dapat pagkabata pa lang, naging isa siyang parang issue din siya talaga para sa mga bata, yung mga toddlers. So ayan, sanayin natin yung mga kabataan natin na magsalita ng Filipino para kalaunan hindi siya magiging barrier sa pag-aaral. Ayun, maraming salamat Rian, no? Kini ang istorya sa usa ka babayi nga nagngalang Rhea. Joke lang. Ayun, biro lang yun na. Ganun, no? Minsan basta ano pa, yung mga bata, talagang ganun, no? Na marinig mo, bigla na lang mag-English, ganun. Hi, I'm Peppa Pig. Ganun, parang mga ganun na mga ano. Tapos, pagdating sa school, syempre, iba na yung ano, no? Bisaya na yung kaya ng kinento ni Rhea. Syempre, talagang mga pa sila doon, obviously. Ayan. So, ikaw naman, Joshua, sa tingin mo, parang alam kong gigil na gigil ka na dyan. Nagtitigil ka lang. Oo. Go ahead, just. Oh, go na. Oh, sige. Ayan. Okay. Una, napakaraming issue ng wika sa Pilipinas. Sa totoo lang, Mm. no. Simulan natin ito doon nang maisabatas yung Enhanced Basic Education Oh. Act or yung K-12 curriculum. Okay? Ang K-12 curriculum, Oh. ang malinaw naman kasi rito ay hindi talaga siya napag-aralan. 'Di ba? Hindi rin naging maayos ang implementasyon. Exactly. Okay? Ngayon, puntahan natin sa kahit papaano, maganda ang isa sa nilalaman ng K-12 sa usapin ng language education. Sapagkat under dito yung mother tongue. Okay. Ang problema lamang dito, maging sa pag-aaral sa kasalukuyan, tanging 19 languages lamang ang kasama. Nakalulungkot isipin na sa nakalipas na 10 taong umiiral ang K-12 education o ang K-12 curriculum, bakit 19? No, 19 na lengguwahe lamang o wika lamang ang ginamit sa na pag-aralan.
Kasabay pa nito, tinanggal din, no? Ayun yung ayun yung pinagdaraanan ng basic education. So sa madaling sabi, mula elementary hanggang senior high school. Kasabay rin ito, ang CHED ay naglabas ng CHED Memo Random Number 20 Series of 2013 na tinatanggal na ang pag-aaral ng Filipino at panitikang Filipino sa kolehiyo. Kaya nga, kung ang kurso mo ay hindi Filipino o hindi ka nag-aaral ng secondary or elementary education na may specialization sa Filipino, wala kang Filipino maliban sa dalumat o yung pananaliksik, di ba? Pero ang pag-aaral ng panitikan ay isang fundamental at napakalagang bahagi ng pag-intindi ng kultura ng isang bansa. So ngayon, bakit mo siya tatanggalin sa kolehiyo? Okay. Ngayon, balikan natin yung sinasite ko kanina. Yung Article 14, Section 6. Maliban kasi sa sinasabi ng konstitusyon na ang magiging pambansang wika ay ang wikang Filipino at kasabay na uunlad ang iba pang wikang pambansa, sinasabi rin ng konstitusyon na magsisilbi ang wikang panrehiyon o ang mga iba pang wika sa bansa bilang pantulong na wika sa wika ng instruksyon. Sige, padadaliin natin yung logic. Sa madaling sabi, meron kang national language. 'Di ba? Ang national language natin ay Filipino. Pero itong national language na to, ang rule lang naman nito ay para pagtahitayin, no, paghabi-habiin, pag-ugnay-ugnayin ang iba pang mga wikang umiiral sa Pilipinas. Kasi nga naman, hindi naman talaga magkakaintindihan pag nag-usap ang isang Kapampangan at ang isang Bicolano. Kasi nga magkaiba yung wika nila. 'Di ba? Magkaiba yung mga salita. Ngayon, ang role ng Filipino ay maging middle ground, maging common ground. Siya yung magdudugtong, no? Parang halimbawa, isa akong Tagalog. Tapos, si Akim at si Rhea ay mga Bisaya. Nagsabi kayo ng salitang Kalingawan. Hindi ko alam yon bilang isang Tagalog. Pero dito papasok yung salitang Filipino. Yung Filipino, yung pagkakaalam natin, yung general knowledge natin sa Filipino, siya yung magsisilbing bridge para maintindihan natin itong mga wikang ito. 'Di ba? Ang sabi nga ay parang maihahalin tulad sa salitang libang. 'Di ba? Libangan, yung salitang Kalingawan. Naintindihan ko. Ganun din ang role ng mother tongue. 'Di ba? Pumapasok na tayo sa mother tongue. Sapagkat bakit ito pinasok ang mother tongue? Mula pa sa mga nakalipas na kongreso, no, 16th Congress, no, kasalukuyan tayo nasa 19th Congress, no, 16th, 17th Congress, 18th Congress, isinusulong na sa Kamara o sa House of Representatives yung pagtatanggal ng mother tongue bilang isang asignatura at pagtatanggal sa mother tongue bilang mode of instruction o wikang panturo sa basic education o mula kinder hanggang grade 3. Ngayon, maliban doon, ito sa bagong curriculum, itong matatag curriculum na ito, wala ng mother tongue. Tinanggal na. Pag inaral natin, may language area. Pero pag inintindi natin ang laman niya, ang disenyo niya, ito ay nasa anyo ng English. Yung CVC, consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, vowel, consonant, at iba pa. CVC pattern. 'Di ba? Sa madaling sabi, ganun yung itsura niya. Kung kaya't ito nga lang, no, very recent, no, naipasa na sa Senado yung panukalang batas o yung Senate Bill number 2457 o yung panukalang batas na nilalayong alisin ang mother tongue bilang mode of instruction sa grade 1 hanggang grade 3.
Ang sabi ng mga pag-aaral, ang mother tongue, ang silbi niya ay maging bridge sa pag-aaral ng iba pang wika. 'Di ba? May hahalin tulad mo siya sa kung paano yung rule ng wikang Tagalog. Halimbawa, mag-aaral ka ng English, 'di ba? Kinalakhan natin, o sabihin natin, tayo ay may iba't ibang wika ngayon. Si Akim, si Rhea ay marunong magbisaya. Ako ay marunong magtagalog. Bagong wika sa akin, ang English, ang Japanese, ang Chinese, ang Korean. Bagong wika siya. Ngayon, hindi ko siya maiintindihan kasi wala naman akong kaalaman ni sa kultura, ni sa paniniwala, ni sa palatunugan, sa tunog, no? Sa spelling ng wikang ito, ng bagong wikang ma-encounter ko. Ang makatutulong sa akin upang maintindihan ko to, syempre yung mother tongue or yung inang wika na mayroon ako. Okay? So, ibig sabihin, no, kapag inintroduce o pinakilala sa akin yung salitang love, pag-ibig, o halimbawa, bata ako, ang naintindihan ko naman ay Tagalog lang, 'di ba? Narinig ko, love. Ay, ano kaya tong love na to? Nakakain ba to? 'Di ba? Naiinom ba to? Nakikita ba to? Nararamdaman ba to? Ano ito? Pero pag sinabi sa akin, sa Tagalog, ang katumbas ng salitang love ay pagmamahal, maiintindihan ko na ang love pala ay isang ekspresyon o pag-ibig, no? Nararamdaman. Ganun ang rule ng mother tongue. Kung kaya't, sa madaling sabi, ang nais kong sabihin dito, ang hamon na kinaharap ng wikang Filipino at iba pang wika sa Pilipinas ay ang pagpapawalang halaga at pag-aalis sa kanya, no, ng malaking pagpapahalaga sa isang bansa. Malinaw kung sa amin ito, kung sa Youth for Nationalism Democracy rito, ang tindig ng ating organisasyon ay, una, tayo isang multilingual na bansa. Maraming wikang umiiral, no? Hindi sasapat na wikang Ingles at Filipino lamang ang gagamitin natin. Kasi nga, ang Ingles ay dayuhan pa sa ating mga dilat kaalaman. Hindi naman nating kultura yan eh. 'Di ba? Malinaw kasi pag pinag-uusapan mo ang wika, may nakakabit na kultura, no? At malinaw itong mga polisiyang binanggit natin, itong CHED Memorandum number 20 series of 2013, itong Senate Bill number 2457 at iba pang mga batas, no? Even ang matatag curriculum ay maghahantong at magreresulta sa cultural genocide. Anong ibig sabihin ng cultural genocide? Ito yung tuluyang ito yung pagpatay, puwersahang pagpatay sa kultura, sa wika, tradisyon, sining ng isang bansa. Sapagkat inaalis mo na, 'di ba? Ang wikang Manobo, may nakakabit na kultura diyan. Ang wikang Tagalog, may nakakabit na kultura diyan, 'di ba? Ang wikang Tagalog ay halaw sa konsepto ng taga-ilog sapagkat ang sibilisasyon ng tao ay nagmula o naninirahan sa gilid ng ilog. Ngayon, alisin mo ang Tagalog, mabubuhay pa ba ang konsepto ng taga-ilog o ng ideyang Tagalog? Hindi na, 'di ba? Ano pa? Halimbawa, no, pag inalis natin ang wika ng mga tausug, no, o pag sinali natin ito ay mga mandirigma, no, ibig sabihin, mawawala na rin yung kulturang nakakabit sa kanila. At mismong mga tao ang mawawala ng identidad. Ngayon, pag wala kang identidad, sino ka na? Sino ka pa? 'Di ba? Kaya may malaki ito, no, ay dudugtong ko na 'to, may malaking gampanin tayo at may malaking trabaho tayo para at palakasin yung mga wika sa ating Pilipinas, no? Dugtungin ko na, mula sa hamon, syempre hindi pwedeng hamon lang yung mabanggitin natin. Ano ba yung nakikita nating solusyon, no? May malaking gampanin tayo para isulong ito. Una, tayo mga Pilipino,
tayong mga kabataang Pilipino na nakikinig, no, at tayong kabahagi ng diskursong to, malaki ang gampanin natin na isulong ang kultura, tradisyon at wikang Filipino. Sa paanong pamamaraan, no? Dapat, no, i-Englishin ko, no, hindi ko pa makuha yung tamang Tagalog, no? Pinapanagot, ayan, ako ko. Pinapanagot natin o binibigyang diin natin ng gampanin ng Estado na itinatakda ng konstitusyon na bigyang malaking pagpapahalaga at pagpapalawig ang iba't ibang wikang umiiral sa Pilipinas. Sa madaling sabi, pag sinabing pagpapa-language promotion, no, o advancement of the language, ibig sabihin ang mga pulisiya mo ay hindi dapat nakadisenyo sa pagpatay ng wika. No? At paano ba ito umiiral? Kasi idudugtong na natin dito yung neoliberalismo sa edukasyon. Isang malaking bagay yon, di ba? Yung privatization sa edukasyon, yung privatisasyon sa edukasyon, no? Na kung saan ay sa pagtindi at pagdami ng mga pampribadong paaralan sa Pilipinas, nawawala rin yung pagpapahalaga sa wikang umiiral. Kasi nga, pag private school, automatic naman ang wika naman nila ay Ingles. 'Di ba? Ang malinaw ang sinasabi ng konstitusyon, dapat meron ka mga public school. So, dapat merong ganoon. Paramihin ang mga pampublikong paaralan sa Pilipinas na talagang nagtataguyod ng wika natin sa Pilipinas. Kasi, yun naman talaga, 'di ba? Balikan lang natin sinasabi natin kanina, malaki ang role ng edukasyon eh. Ngayon, kung hindi ka magi-invest sa education, ano pa? Ano pang magiging silbi? Paano mo maisusulong yung wika mo? That's one. Number two, sa pagbubuo ng curriculum, yung curriculum and instruction. Kailangan ang curriculum mo ay nakabatay sa science o scientific. Pag sabi mong scientific, nakabatay sa mga pag-aaral. May empirical evidence, no? Empirical studies, no? Sinasabi ng mga eksperto, pinag-aaralan, peer-reviewed. Ganun siya. Pangalawa, dapat ito ay makamasa or mass-oriented. Paano ba natin dinedefine ng mass-oriented? Ito ay dapat sumasalamin sa kasaysayan at kultura ng wikang Filipino. No? Hindi lang wika kultura. Ito ay sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. No? Siyempre mahalaga din na ang curriculum mo ay nationalista. Pag sinabi mong nationalista, ito ay sumasalamin sa tunay na kahulugan ng nasyonalismo. Hindi siya nakadikit o nakapadron sa feudal na patronaheng politika, 'di ba? Kaya nga may cultural tools silang ginagamit. Yung aware ba kayo yung Memorandum Circular number 52, 'di ba? Na dapat kang kumanta ng Bagong Pilipinas hymn. Na hindi naman dapat. Kasi bakit kailangan mong mamanata sa campaign jingle ng politiko? Na dapat ang iyong pagsumpa ay malinaw na nasa bansang Pilipinas at mamamayang Pilipino. No, yun yung sa curriculum and instruction. Pangatlo, palakasin yung ahensya, iba't ibang ahensya na nagsusulong at may trabaho sa pagpapalawig at pagpapaunlad ng iba't ibang wikang Filipino. At mismong dapat ang ahensya ng mga may trabahong ito, gampanan nila yung trabaho nila. Halimbawa, nito lamang panahon ng pandemya, mismong komisyon ng wikang Filipino ang siya pang nag-red tag sa iba't ibang panitikang Pilipino na di umano ay sobresibo o kontra gobyerno. Questionable yun. Bakit ikaw pa mismo na dapat ang trabaho mo ay gumagampan, 'di ba? At nagpapalawig ng wikang Filipino ay ikaw pa ang siyang pumapatay sa kulturang Filipino, sa kasaysayan ng Pilipinas, 'di ba? Palakasin natin, nandiyan ang sentro ng wikang Filipino, no?
Andiyan ang Komisyon ng Wikang Filipino, no? At iba't iba pang mga komisyon, yung NCAA, National Commission for Culture and Arts, 'di ba? At iba pang mga ahensya ng pamahalaan. At syempre, ang pinaka mahalaga dito ay hinahayaan ang mga kabataan at ang mga mamamayang Pilipino, pero mahalaga sa kabataan, na mag-isip, maging kritikal, maging analytical, at magpahayag ng kanilang sarili gamit ang wikang kinagisnan at ang wikang kanilang pagkakakilanlan. Hindi mo dapat pinupuwersa ang kabataan, ang estudyante, na sumunod sa English-only policy. Kasi naman, di naman niya wika yon. Hindi mo dapat pinupuwersa ang kabataan na magwika ng English sa halip na wikain ang kanyang wikang kinagisnan. 'Di ba? Iyon ay mga solusyon, no? May immediate, may short term, may long term. Pero sa madaling sabi, upang may sulong natin ng isang lipunang kinikilala at binibigyang pagpapahalaga ang wika, kultura, sining, tradisyon ng isang bansang Pilipinas, may malaking pagpapahalaga sa edukasyon. At magsisimula iyon kapag ang iyong edukasyon ay binigyang prioridad. 'Di ba? At yung mga mekanismo, yung specifics na binanggit natin kanina, ganun ang dapat na ginagawa upang hindi mamatay ang ating kultura at hindi tayo humantong sa cultural genocide. Ayan. Salamat, Akim and Rhea. Ayun, maraming salamat Joshua, no. Ang sarap ng kwentuhan natin, pero sa kasamaang palad, ayun, nasa limitadong oras lang tayo, no. Alam ko naman gusto nating, no, na mahaba-haba pang pag-uusapan, ngunit ayun, ang oras natin ay gahot na. Ayan. No, maraming salamat Joshua, no, kasi sinagad mo na parang tatlong mahalagang ano talaga yung naibigay mo na talagang napagkunan namin, no. Hindi lamang kami, maging mga kabataan ng panimagong kaalaman. Ayan. Magagamit namin, no, hindi lamang ngayon, maging sa susunod pa na henerasyon. Kaya naman, ano naman ang inyong mga mensahe sa ating mga kapwa-kabataan upang magamit, no, ang ating kumbaga magamit ang ating sariling wika sa pagpapalaganap ng karapatan natin mga bata. Ayan. No, isipin na lang natin na tayong mga bata. Ano yung mensahe natin para magamit natin yung wikang Pilipino sa pagpapalaganap ng karapatan nating mga bata. Ayan, no? Ikaw, Rhea, ikaw na lang unahin ko. Ayan, kasi kayo nakapag gusto magsalita. So, ayan, konti pero precise na mensahe tulad sa mga kapwa kong kabataan. Huwag po tayong huwag po tayong gumawa ng isang picture sa mind natin na ikahiya yung kinagisnan nating sariling wika, kagaya ko at saka ni Kuya Akim, kami mga Bisaya na taga Mindanao. Siguro sa ibang tao, yung pagkakakilanlan nila sa isang Bisaya is taga bundok, 'di ba? Kasi nakikita ko siya parang naging issues sa social media na kapag sinabing Bisaya ka is parang mababa yung pagkakakilanlan nila sa mga Bisaya. Kasi, yun nga, may gera, magulo daw sa Mindanao, parang ganon. Parang naging general yung kaisipan sa isang particular na wika, no? Particular na tradisyon dito sa Pilipinas. So, ayun lang, bilang isang tanyag na Bisaya, ako ay very proud, no? Very proud ako dahil sa mga iba't ibang nagagawa ko bilang sumusulong sa pangkarapatang pantao na wag kang mahiya, wag kang madismaya na ginamit mo yung talagang naging wika mo noon bilang mula noon hanggang ngayon, 'di ba? Let us embrace na kung sino at ano dahil 'di ba wala namang sinabi na
Tagalog yung dapat yung magiging salita natin, Hiligaynon, Bisaya. So ayun lang, i-embrace natin yung kung anong talagang mahal na mahal nating wika, and ayun, wag tayong magbigay ng negative na parang magdi-discriminate tayo sa iba. So yun lang, mahalin natin yung isa't isa. So kay Kuya Joshua. Ayan, no? Napakarami ko nang sinabi kanina. Pero siguro bubuuhin ko. Pag pinag-uusapan natin ang karapatan sa isang accessible, libre at dekalidad na edukasyon, nakakabit din dito ang karapatan sa malayang pagpapahayag. At kaugnay ng karapatan sa malayang pagpapahayag ay ang karapatan sa pagkakaroon ng sariling identidad batay sa kanyang wikang sinasalita o sinasambit. Pero hindi natin ganap na makakamit at makukuha ang isang dekalidad, inklusibo, mapagpalayang edukasyon kung wala tayong gagawin. Malinaw ang ating gampanin na una, tayo ay patuloy na magpaliwanag, patuloy na ipaunawa sa ating mga kakilala, kaklase at kamag-aral ang kahalagahan ng edukasyon sa ating lipunan, ang kahalagahan ng edukasyon sa ating kultura, ang kahalagahan ng edukasyon sa pagsusulong, pagtatambol, at pagpapaunlad ng kultura at tradisyon at sining ng ating bansa. Mahalaga yon. Kasabay ng pagpapaliwanag, hindi pwedeng natatapos tayo sa pagpapaliwanag. Mahalagang tayo ay may malaking gampanin sa pagkilos at pagsulong. Hindi pwedeng alam lang natin ito. Hindi pwedeng isa lang tayo lang to. Dapat sama-sama tayong nagpapanawagan ng tunay na mapagpalayang edukasyon, ng tunay na inklusibong edukasyon. Napakaganda ng tema ng Buwan ng Wika. Mapagpalayang wika, mapagpalayang Filipino sa akademya. Ibig sabihin, nagsisimula sa loob ng paaralan ang pagpapalaya ng sarili tungo sa pagpapalaya ng lipunan mula sa tanikala ng kolonyal na paniniwala at neokolonyal na lipunan. 'Di ba? 'Yun ang gampanin natin, no? At magiging malinaw 'yon kapag isinulong natin kasi sa totoo lang naman 'di ba, nakalulungkot isipin na napakaliit ng pagtingin lagi sa iba pang mga wikain. Ito na ang ating pagkakataon para itindig. Wika ko ay mahalaga, ang wika mo ay mahalaga, ang wika na umiiral sa bansang Pilipino ay mahalaga at kaakibat nito ay kulturang sinasalamin ng wikang ito. Kaya, tatapusin ko to sa pagsabi na palayain ang ating sarili, palayain ang ating wika, palayain ang ating isipan mula sa kolonyal na pag-iisip. Salamat. Ayun, maraming salamat, no? At sa akin naman, ayan, alam naman natin na hindi lamang dapat kada Agosto, kaya nang sinabi kanila ni Ria at Joshua, hindi lamang sana kada Agosto natin ipagdiwang, ang buwan ng wika. Sa anumang larangan, sa anumang industriya tayo mapadpad, ay lagi nating tatandaan na tayong mga Pilipino ay may sariling wika na siyang dapat din nating ibahagi sa iba at ipagmalaki. Kahit saan man tayo maparoon, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, Gaya na lamang natin mga beauty queens, na talagang naalala ko tuloy yung sinagot ni Alethea Abrosio nung Miss Supranational, na yung mga
na yung mga beauty queen ay talagang pinapalakpakan kapag sila ay nagsasalita ng wikang Ingles sa pagsagot ng tanong sa Q&A portion. Ngunit lagi nating tandaan no na mahalaga rin no na ating matuklasan o ating masanay no ang ating sariling wika pagkat gaya sabi ni Joshua ito ay ating identidad o pagkakakilanlan natin mga Pilipino na siyang sumisimbolo na tayong mga Pilipino ay patuloy pa rin sa pagpalaganap ng ating kultura. Kahit hinihimok ko o inanayahan ko ang lahat ng kabataan, hindi lamang ngayong Agosto, maging something pang araw-araw na buwan. Kasi naalala ko, nung nangampanya ako sa aming paralan, nung tumakbo ako bilang vice governor, lahat sila gumamit ng wikang Ingles. Nagulat ako na gumamit ako ng wikang Filipino, oo. Hindi ko alam kung nagulat ba sila, na medyo natawa. Hindi ko alam kung ano yung ibig nilang sabihin. Pero sa akin, hindi ko sila pinansin kasi nga 'di ba ito yung wika ko. Ito yung ito yung kumbaga yung kalakasan ko pagdating sa public speaking. At nakakaya naman din 'di ba, gagamit ka ng wikang English tapos wrong grammar din. Ayun, diskriminasyon na naman. Ayun, no? Talagang yun kadalasan no, na nangyayaring diskriminasyon na kapag gagamit ka ng wikang Filipino ay ayun, mahina ka, minamaliit ka. Ngunit para sa akin hindi. Hanggat sa may papahayag ko ang aking damdamin, ang aking gustong sabihin sa publiko, no? Nariyan yan. Sa pagkakaalam ko, Article 3, Section 4 ata yan, no? Ng ating 1987 Constitution, no? Yung, yung tawag nito, yung karapatan sa pagpapahayag, ngunit sa pagpapahayag natin ay, ayun, gaga, na ginamit ko yung wikang Filipino. Kahit mahalaga na wikang Filipino ay ating mahalin, yakapin, dahil gaya sabi nila, ito ay ating identidad. No? Mahalin ang wikang Filipino, gaya ng ating pagmamahal sa ating bansa, ang minamahal nating Pilipinas. Ayan, isang napakagandang hapon sa ating lahat. Alam ko ang dami natutunan mula kay Rhea, kay Joshua, at kay Daisy kanina na nawala ng internet connection, no? Hiling natin sa ating pamahalaan na palakasin no, yung internet connection, lalo-lalo na sa Negros region. Nang sa ganon ay, tuloy-tuloy yung usapan natin dito na hindi napuputol at wag sana maging hadlang ang internet connection sa pagsulong ng ating advokasya. Lalong-lalo na sa pagsulong Rhea para ibuod ang ating napag-usapan sa araw dito. Ayan, Rhea. Ayan, muli isang mapagpalang hapon sa lahat ng manonood natin, yung mga taga-subaybay talaga ng Kalambag tuwing Sabado. So ayun, magbibigay ako ng buod sa mataas-taas at mainit-init nating usapan ngayong hapon. So ayan, first na pag-usapan natin kung ano yung para sa atin ano yung pagkakakilanlan ng mga Pilipino, tayong mga Pilipino, di ba? Ano yung sumusimbolo bilang isang Pilipino at marami tayong natutunan. Siyempre, mula kay Kuya Joshua, marami siyang nasabi all throughout sa live natin. Napag-usapan natin ano yung kahalagahan ng edukasyon at ano yung gampanin ng edukasyon pagdating sa wikang Filipino. And lastly, kasi kapos talaga tayo sa time, no? So, may mga mensahe tayo para sa mga kapwa-kabataan natin. At si Kuya Joshua ay maraming nasabi maaring gawin, ano yung mga solusyon na maaring maging magandang solusyon sa naturang mga issue. Ayun, back to you, Kuya Akim. Ayan, maraming salamat. Lagi natin pong tatandaan na ang Kalambag po ay lagi napapanood. Kada Sabado po yan, 1 to 2 p.m. po. At mamaya din pong gabi, no, kada Sabado rin po yan, no, ang Intonasyon. Hindi Intonasyon. Senior City, no? Isa itong lifelong learning adult, no, na mapapanood natin po yan. Kada Sabado din po yan, mamaya po, 7 to 8 p.m. din po. At para mas magkaroon tayo ng mas inklusibong lipunan, no, mas malawak na pagtanggap, nariyan po ang intonasyon or inclusion na mapapanood po yan kada 3 to 4 p.m. po yan. At ang Kalambag po ay napapanood po sa Kalambag official Facebook page, maging sa Inet Philippines, at sa YouTube
sa YouTube channel po ng Inet Philippines. Ayan po, muli po, ako po si Aki. Kasama po natin si Rhea at ang makatang si Joshua. Ayan, kaway-kaway naman kayo dyan, ang dalawa nating makakatang kabataan. At muli po, ito po ang Kalambag. Ayan, magkita-kita tayong muli sa susunod na episode at magandang araw at isang mapayapang hapon sa ating lahat. Thank you for watching.